Ang kanilang relasyon ay nanatiling tahimik at pribado. Sa loob ng eskwelahan, nanatiling profesional si Elena at Gabe. Walang sino man ang nakapansin na ang gabi-gabi pagtutulungan nila ay higit pa sa trabaho. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, hindi maiiwasang magkaroon ng mga mata na mapansin ang hindi karaniwang pagkakaibigan nila. Isang hapon habang abala si Gabe sa pag-aayos ng koridor, narinig niya ang bulungan ng dalawang guro. Hindi siya nakita dahil nakapwesto siya sa likod ng isang pader. Napansin mo ba si Elena? Parang lagi siyang abala kasama si Gabe. Sabi ng isa. Baka naman trabaho lang yon. Pero ang totoo, kakaiba ang ngiti niya nitong mga nakaraang araw. Sagot ng isa pa. Ang boses ay may halong pagtataka. Natigilan si Gabe. Alam niyang kailangan nilang mag-ingat, hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil ayaw niyang mailagay sa alanganin si Elena. Ang ugnayan nila ay bago at maselan pa lamang, at ayaw niyang bigyan ito ng pagkakataong mabahira ng mga maling akala ng ibang tao. Kinagabihan sa faculty room, kaagad niyang binanggit ito kay Elena. Elena, simula niya habang binubuksan ang mga bintana upang magpalamig ng hangin. May narinig akong usapan kanina. Tila may mga guro nang nakakapansin sa atin. Napatingin si Elena sa kanya. Ang mga matay puno ng pag-aalala. Ano ang narinig mo? Walang direktang masama, pero binabanggit na napapansin nila na palagi tayong magkasama. Ayokong maging dahilan ng anumang issue para sa iyo. Tumahimik si Elena. Nag-isip siya ng ilang saglit bago nagsalita. Gabe, alam kong darating ang araw na mapapansin nila. Hindi natin maitatago ito ng habang buhay. Pero gusto kong maging malinaw. Hindi kita ikinakahiya at wala akong pakialam sa sasabihin nila. Napangiti si Gabe, ngunit alam niyang hindi ganon kasimple ang lahat. Elena, pinahahalagahan ko ang sinasabi mo, pero alam mo kung gaano kahalaga sa iyo ang trabaho mo. Hindi ko kayang maging dahilan para mailagay ka sa masamang posisyon. Tumango si Elena at may bahagyang lungkot sa kanyang tinig. Alam kong tama ka. Siguro, kailangan nating maging mas maingat. Pero Gabe, ayokong tumigil tayo dahil lang sa takot sa opinyon ng iba. Sa gabing iyon, napagkasunduan nilang panatilihing tahimik muna ang kanilang relasyon. Hindi nila ito itatago bilang hiya, kundi bilang proteksyon sa maselang sitwasyon nila. Nagdesisyon silang unahin ang kanilang mga tungkulin at ipagpatuloy ang kanilang ugnayan ng may ingat at respeto. Sa mga sumunod na linggo, nagsikap silang panatilihin ang balanse sa pagitan ng trabaho at ng kanilang personal na buhay. Sa harap ng mga estudyante at guro, walang kakaibang ipinakita si Elena. Si Gabe naman ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, palaging naroroon upang suportahan si Elena sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, isang insidente ang nagbago sa takbo ng kanilang kwento. Isang umaga, habang si Elena ay nagbibigay ng leksyon sa klase, isang estudyanteng babae ang lumapit sa kanya pagkatapos ng oras ng klase. Ma'am Elena, gusto ko pong magtanong tungkol sa tula na ginawa ko. Sabi ng estudyante habang inilalabas ang kanyang notebook. Ngunit bago pa man makapagsimula ang usapan, biglang lumapit ang isa pang guro sa pintuan ng silid. Elena, tawag nito, ang boses ay seryoso. Pwede ba tayong mag-usap sandali sa faculty room?
May halong kaba si Elena, pero sumunod siya. Pagdating nila sa faculty room, nandoon ang 3 iba pang guro na mukhang nag-uusap ng mabigat. Elena, sabi ng isa sa kanila, may mga naririnig kaming usapan tungkol sa iyo at kay Gabe. May relasyon ba kayo? Natigilan si Elena. Hindi niya inaasahan na darating agad ang ganitong tanong. Napatingin siya sa mga kasamahan at kahit pa nandoon ang kaba, nanatili siyang matatag. Sa palagay ko, ang mga ganitong usapan ay hindi na kailangang palakihin. Sagot niya. Si Gabe ay isang masipag na tao at nagtutulungan kami para sa kabutihan ng eskwelahan. Ngunit Elena, sabi ng isa, kung may relasyon kayo, kailangan itong ipaalam sa administrasyon. Ayaw naming magkaroon ng kahit anong issue na maaaring makaapekto sa trabaho mo. Nang gabi ring iyon, kaagad na sinabi ni Elena ang nangyari kay Gabe. Gabe, lumalalim na ang usapan. Ayaw kong masira ang anumang nasimulan natin. Pero kailangan nating pag-usapan kung paano natin haharapin ito. Tumango si Gabe, halatang nag-aalala. Elena, hindi kita pababayaan. Kung kinakailangan, handa akong umalis sa eskwelahan para hindi ka maapektuhan. Ngunit umiling si Elena. Gabe, hindi iyon ang solusyon. Hindi kita hahayaan na talikuran ang trabaho mo dahil sa akin. Kailangan nating harapin ito ng magkasama. Sa gabing iyon, nagdesisyon silang maging matapat sa kanilang nararamdaman. Ngunit may pag-iingat sa kung paano nila ipapaliwanag ito sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang ugnayan nila ay hindi kasalanan, kundi isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay kayang lagpasan ang kahit anong pagsubok. Sa kabila ng mga bulong at tanong, nanatili silang magkasama, matatag sa kanilang pagmamahalan. Alam nilang darating pa ang mas maraming hamon, ngunit sa bawat takbang, hawak nila ang isa't isa. Handa nilang harapin ang mundo ng magkasama.